Ang problem ito, okay? Lalo sa culture natin, tayo mga lalaki, dinitouch tayo sa feelings. Tama? Masyado tayong dinitouch sa feelings at ganoon daw maging lalaki. No? Di, huwag ka lang emotional. Ibig sabihin ng emotional ay nagde-decide ka at the height of your emotions. Wag. Wag. Okay? Kasi tayong mga lalaki, duty-bound tayo. Duty, honor. Okay? Mamaya pupunta tayo dyan. Okay? May mga ayoko masyadong baka lumampas ako. Matansya niyo ba, Pastor, kung hanggang anong oras pa ako para malagay ko yung timer ko? Mga 3:30, okay ba? Hanggang 3:30? 3:15, okay. Sandali 1, 2, 3, 4, 20, 25 minutes. Okay. Ano po kasi ito may timer ako para pag hindi ako tumigil magsalita sa sabog to Okay. Okay. Take your time. Sobrang special itong Bible na to. Bible ng tatay ko nung nasa Saudi siya nang operate ng Desert Storm, yung gera sa Kuwait. So, puro scribblings tsaka notes ng tatay ko. From 1996 itong Bible na to. So, nasa akin pa, family heirloom to. Yung kauna-unahang Bible ng family namin, pocket Bible lang, hindi pa kami pinapanganak na sa akin. Bible ng nanay ko na sa akin. Ako nag-safe keep. Bible ng tatay ko na sa akin. Okay. Yung mga Bibles ko po, pag pinagsama-sama mo yung monetary value, hindi to kasama, priceless to Yung mga binili ko na Bible, makakabili kang motor. Okay, kasi pinapahalagaan ko ang salita ng Diyos So tinitingnan ko yung, Apologetics Bible. Gusto ko mabasa yung mga articles doon, kuha ko. Ang favorite ko for daily reading, kaya mabilis masira, yung Cultural Studies, Cultural Background Study Bible. So, naiya pa ako sa pastor namin kasi ang pinakamahal kong Bible, 4.5. Yung pastor namin, 15K isang Bible. So may ganun pala, no? Pero, hindi yun irreasonable. Why? Magkano cellphone? Magkano cellphone? Pinakamura. Swerte mo kung may mabili kang 5K na maganda, di ba? Pero average ngayon, yung Infinix, entry level, pang regalo, 8,000. Pag banner phone, pag sarili mong gamit, umabot ng 50, 70, tama? Tapos gusto nyo, Bible nyo, libre lang. Dyan mo kinakausap si Lord. Diba? Pahalagahan mo, diba? Okay yun, kung may nagbigay sa'yo libreng Bible, pahalagahan mo, diba? Pero bumili ka rin. Magastusan mo si Lord. Amen? Okay, ngayon, we're gonna go to the Word, okay? Ang topic natin, man at the altar. Sabi ko sa inyo, paano ginagawa ang altar? Binibuild, stone by stone. Tapos anong purpose ng altar? For burnt offerings. Okay? Sino ang pinaka-example ng sacrifice sa Bible? Sa Old Testament, sino? Si Abraham. Si Abraham, hiningi sa kanya si Isaac. Genesis chapter 22 verse 2. Genesis 22 verse 2. Diyan po, pwede po kong sundan sa Yan, okay. 1, 2, 3, go. Sinabi sa kanya, Isama mo ang kaisa-isa at magmamahal ng kaisa at magpunta kayo sa lupain ng Ibrahim. Umakyat kayo sa bundok na tuturo ko sa iyo at ilalong sa akin. Sipin niyo yun. Sipin niyo. Sabi niya, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, handog mo siya sa akin. Bago niya yung sinabi, diniin niya muna. Isama mo yung kaisa-isa. Wow. Yeah. Yung pinakamamahal. Diniin niya muna kay Abraham bago niya hiningi. Ito ang hihingin ko sa iyo. Ang hihingin ko sa iyo, yung pinakamahalaga at walang kapalit. Sa kanya hiningi. Mahilig kasi nga ako magbasa. May nabasa akong article dati. Sabi ng author, kasi daw, si Abraham, sinabi niya kay Lord, Lord, kung hindi mo ako bibigyan ng anak, ang magmamana ng lahat ng estate ko, ng properties ko, yung slave ko. Isipin niyo gano'n sila kabait sa kultura nila. May slave nga sila, pero pwedeng pamanahan. Pwede mo i-absorb sa family, pwede maging extended family, gano'n sila kabait. Yung mga hindi Hebrew, yung mga ibang kultura, hindi gano'n. Ang tingin nila sa slave, masahol pa sa hayop minsan. Okay. So, pwede nila nga patayin for fun Diba? Mga Romans, mga hindi. Ang mga Hebrew, iba. So, may dignity ang servant doon. Sabi niya, doon mapupunta. Sabi ng author, pagtas daw noon, 20 years hindi kinausap ng Diyos sa Abraham.
Nagtampo daw si Lord. Kasi nag-doubt sa Abraham. Ang tagal ko iniisip noon, sabi ko, ba't tinawag si Abraham na father of faith? Kung ganun. Pero ang tanong, bakit nga umabot ng 20 years? Bakit? Alam niyo kung paano ko naintindihan? Tanong niyo paano? Naintindihan ko yung ordeal ni Abraham pagdating ni John the Baptist. Kasi ang sabi sa Bible, yung parents ni John the Baptist, si Elizabeth at saka si Zechariah, were both righteous. Righteous, faithful servants of the Lord. But they were childless in their old age. Tapos, nabuntis si Elizabeth sa saktong panahon bago mabuntis si Mary. Nauna lang siya ng roughly 6 months. Kasi siya yung maghahanda ng daan para kay Jesus. So, ibig sabihin, kaya tumanda na tong dalawang faithful servants na to, pero hindi sila binibigyan ng anak in a culture that sees barrenness as a curse and as a source of shame. The Lord in His wisdom and His grace willed it, hindi mo na sila binibigyan. Bakit? Kasi may hinihintay si Lord. Hinihintay si Lord yung tamang time sa paglabas para si Jesus lalabas. Para sakto, hindi pwedeng mauna si John ng masyadong maaga. Anong kinalaman nandito? Di ba nung binaptize si Jesus, pag-ahon niya, ano sabi ng Father? This is my beloved Son in whom I am well pleased. John 3:16, for God so loved the world that the world that He gave His only begotten, kaisa-isa. My beloved Son, pinakamamahal mong anak, in whom I am well pleased. Sino dito marunong mag-stock market? Okay. Di ba sa stock market, marunong kayo mang-ipit? Ibig sabihin ng mang-ipit, i-hold mo siya ng i-hold hangga para tumaas yung value. Kaya ano yan hindi pwede sa walang pasensya tsaka sa matatakotin. Okay? I-hold mo siya ng i-hold hanggang tumaas yung value. Halimbawa, nung nagkaroon ng nasunog yung Resorts World, natatandaan ninyo? Nasunog yung Resorts World. Yung iba, kuhaan sila ng stocks kasi magsasara. Yung iba iniisip, hindi Hindi naman local company yung Resorts World Buong mundo yan Nung nasunog yung Resorts World, bumagsak yung presyo ng stocks ng Resorts World. Yung mga matatakotin, nilabas lahat ng stocks nila, so lugi sila. Kasi halimbawa, binilan nila ng 100, naging 50 pesos, nilabas nila, lugi sila 50 kada stock. Kung 1,000 stock yun. Di ba? Yung mga mahaba ang pasensya tsaka nakakatanaw sa dulo, namakiyaw sila ng stock kung kailan bumagsak. Nung namakiyaw sila, tapos hinintay nila ngayon. 3 buwan nag-reopen. Akyat yung stocks. Naging Newport siya. Tapos ang dami ng mga stage play doon. Tumaas yung stock. So after 3 to 6 months, yung binili nila ng 50 pesos, 300 na. Sa kanila ngayon nilabas. Laki ng kita nila. Pakita niya? Bakit ko sinasabi yun? Kung pinanganak si Isaac ng 70 or 80 years old si Abraham, tapos hiningi ni Lord, pwede pang mapalitan. Naintindihan nyo? I'm telling you, at that time, si Isaac ang pinaka-valuable na bata sa buong community at sa buong clan ni Abraham. Walang batang mas mahalaga dyan. Wala siyang katumbas, wala siyang kapalit. He is the promised child. Okay? Hinintay ng napakatagal. Sabi sa Gospels, against all hope, he hoped. Was that in the Gospels or in Hebrew? Against all hope, he hoped. Tuyo na. Romans, against all hope, he hoped. Tuyo na. Wala nang pag-asa.
Pag nawala yan, wala nang second chance. So, gaano kataas yung value ni Isaac? Sobrang ibig sabihin, inipit ni Lord, parang sa stocks. Inipit ni Lord para tumaas yung value sa kanya nilapag. Bakit? Kasi itong batang to, magiging symbol ni Jesus. Si Isaac po ay foreshadowing ni Jesus. Hiningi niya para i-offer. Ilang araw yung journey? Only son. Si Jesus only son. Okay? Ilang araw yung journey? 3 days to the mountain. Ilang araw si Jesus nung napatay? 3 days. Okay? Saan sinakay si Isaac? Sa donkey. Papunta ko saan siya i-offer. Saan sumakay si Jesus? Sa donkey. Sabi sa Genesis, binigay pagbaba ng donkey, paakyat sa bundok, ibinigay ng father ni Abraham kay Isaac yung panggatong. Bit-bit ni Isaac yung panggatong. Kung magsusunog ka ng isang buong tupa, gaano karaming kahoy yun? Ang dami yun, di ba? So, yung mga tao dati malalakas eh. Okay, so, bit-bit ni Isaac yung panggatong, paakyat sa bundok. Pag nakakita ka sa Old Testament ng significant story na merong kahoy, almost always symbol yun ng cross. Okay? Hindi sila makainom ng tubig, hinagisan ng kahoy. Tama? Natatandaan niya? Okay. Nawawala yung yung axe, hinagisan ng kahoy, lumutang yung axe. Okay. Walang tubig, hinampas ng kahoy, magos yung tubig. Tatandaan niyo? Kaya si Moises hindi nakapasok ng promised land kasi nasira niyang symbol. Kasi ilang beses mamamatay si Jesus? Isa. Noong unang beses, sabi ni Lord, hampasin mo yung kahoy. Sabi sa Hebrews yan eh. Si Jesus yun eh. Yung rock. Hinampas ng kahoy. Namatay sa kahoy si Jesus eh. Nakasabit sa crucifixion eh. Hinampas ng kahoy, yun yung crucifixion. Umagos yung water, yun yung salvation. Yun yung grace, available to all. Kaya nung second, sabi ng Father, kausapin mo na lang yung bato. Hinampas na ulit! Nasira yung symbol. Isang beses lang mamamatay si Jesus eh. Dapat, ngayon, hindi mo na papatayin si Jesus. Kakausapin mo na. Lalabas yung... Kakausapin mo na ngayon yung bato. Naintindihan nyo? Sa story ni Isaac sa ni Abraham, pasan-pasan ni bato, tapos dala-dala ni Abraham yung apoy. Ano yung apoy? Holy Spirit, dala-dala ng Father. Tapos pagka-sacrifice, binaba yung apoy sa Book of Acts. Kaya, tapos in-offer siya doon sa Mount Moriah. Ano ba yung Moriah? Hindi po yan yung, yung mahilig kumanta ng malungkot na kanta. Yung paubaya. Hindi yan. Yung Mount Moriah, may study na yung area na yan, kung hindi man parallel, dyan sa mountain ranges na yan, dyan din si Jesus sinacrifice. Malapit lang, just across it or parallel to it, basta malapit lang dyan sa area na yan. Nung isa-sacrifice na si Isaac, pinigilan siya ng angel. Tapos sabi ng Father, now I know that you are faithful to me, ganyan. Tapos anong ginawa? Nag-provide siya. Ibig sabihin, ang Lord ang magpo-provide. Kaya ang tawag nila, in the mountain of the Lord, He will provide. Ano yung provide? Yung sacrifice. Ano sinacrifice nila? Yung ram na naipit dun sa thickets, yung sa bushes, tapos yun ang sinacrifice nila. Sino yung Lamb of God? Si Jesus. Anong hinihingi na sacrifice? Yung Son. Anong binigay ng Father? Yung Son. Naintindihan nyo? Sige po, palakpakan niyo. Kaya kung wala sa buhay mo yung Son, ikaw ang magsasacrifice ng sarili mong Son. Tanggapin niyo yung sacrifice ng Father. Ang promise ng Father siya magpo-provide eh. Ang iniisip lang namin, nung mga bata pa kami, siya nag-provide ng tupa. Hindi. Siya yung magpo-provide ng sacrifice. Ang iniisip ng sacrifice, anak eh. Siya. Kaya, 2,000 years ago, tinubad niya yung promise niya. Nagdala siya ng anak sa mountain. Sinacrifice niya. Para sa salvation ng humanity. Wala nang umawat doon. Tuloy-tuloy na yon. Tapos, bukas na. Kailan yun? Sa Revelation chapter 13 verse 8, ang sabi, the Lamb of God, slain from the foundations of the world. Revelation 13:8, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's
Book of life, the Lamb who was slain from of the world. Sa atin, sa mata natin, sa history ng tao, napako si Jesus 33 AD. Pero sa mata ng Diyos, nung create niya ang mundo, nag-sacrifice na siya. Yun ang sagot sa tanong na kung talagang mahal ng Diyos ang tao, alam niya palang babagsak, bakit niya ginawa? Hindi lang yun ang alam niya. Alam din niya ang pagbagsak ng tao, kailangan niyang bawiin. At banal siya na Diyos, hindi pwedeng quits-quits lang. May katumbas kasi banal nga siya at hustisya siya. Hindi lang siya love, justice siya. So kailangan ma-fulfill yung demand ng justice. Walang kayang magbayad, sabi ni C.S. Lewis, hindi kayang bayaran ng tao, hindi sasapat. Hindi pwedeng ang Diyos ang magbayad, hindi na mamatay. Kaya kailangan na maging tao ang Diyos para pwede siyang mamatay para sapat. Ito matindi. Itong ginawa ni Jesus para sa humanity. No? Kaya pag nagkakasal ako, yung iba, inaaway ako out of context daw. Out of context, pag hindi ka lumabas sa isang chapter, lumayo ka, tingnan mo buong Bible. Tingnan mo yung storya ng buong Bible. Tungkol yan sa pagbawi ni Lord sa asawa niya. Yung Hosea, sumasalamin yun hindi lang sa Israel, sa kasaysayan ng tao. Crowning glory ng creation, Adam and Eve getting married. Nasa Genesis chapter 2, yung basis of all marriage. Okay? Jesus launched His first miracle sa marriage, sa kasalan sa wedding sa Cana. Okay, lagi ako nagbibiro, muntik na hindi matuloy yun kasi sa kasalan sa Cana. Doon pinakita ni Lord na siya yung Lord of nature and Lord of time. Lord of nature and Lord of time. Bakit? Kasi kaya niyang palitan yung nature ng tubig, ginawa niyang wine. Lord of nature, Lord of time. Bakit? Kasi sabi ng banquet master, yun daw ang pinakamasarap na wine na datikman niya sa lahat ng wine. Eh banquet master siya, lagi siyang nasa wedding. So lahat ng klaseng top wine, natikman niya na. Tapos sabi niya, yun daw yung pinakamasarap. Tanong, paano sumasarap ang wine? Time. Kailangan mo ng maraming time. Mas matanda ang wine, mas masarap at mas mahal. Sabi niya, yun ang pinakamasarap. Ibig sabihin, it's rational to think, yun ang pinakamatanda. Bigyan mo na lang ng 5 years. Merong 15 years di ba? Bigyan mo na lang ng 5 years yun. Ibig sabihin, nakatayo si Jesus sa labas ng jar, pinalitan niya yung nature ng water, yung water naging grapes, tapos yung grapes naging 5 years old. Sa loob ng 5 minutes. Jesus is the Lord of time. Hindi lang yan dyan nangyayari. Nangyayari yan sa maraming pagkakataon sa buhay. Magugulat kayo sa Lord. Pag nag-obey kayo, yung iniisip ninyo dati na siguro kaya ko to in 10 years, 3 months lang nagawa mo. Intindihan nyo? Because the God we serve is the God of time. Pagkatapos, pagdating sa epistles, in-explain na ni Paul, husbands, love your wives as Christ loves the church. Ephesians chapter 5, verse 25. Hindi tayo inutusan basta magmahal lang. Inutusan tayo magmahal na gaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Paano magmahal ang Panginoong Jesus? Sacrifice. Kaya hindi ka tanggap-tanggap, lalo kung Kristiyano ka, na itatanggapin mo yung concept ng divorce na ipasok sa Pilipinas with the premise na everybody deserves to be happy. That is a very selfish, twisted concept of love. Ang tawag ko dyan, fried chicken love. Narinig ko sa isang rabbi, sabi niya, merong love na fried chicken love at yun ang love ng marami sa mundo ngayon. Fried chicken love. Kumakain ng fried chicken, tanungin mo, why do you eat fried chicken? Sasabihin niya sa'yo, because I love chicken. If you love the chicken, why did you kill the chicken? Bakit ka pumayag na patayin at iprito yung manok? Mahal mo pala. Yun yung pagmamahal na mahal niya kasi nakikinabang siya, kasi nag-i-enjoy siya, kasi para sa kanya. Yung fried chicken ba, meron ba dun sa equation na yun na nakinabang yung manok? Wala! Ang nakinabang lang yung kumakain, pero love daw niya yung fried chicken. Marami sa atin ngayon, kahit mga Christian, fried chicken love.
Mamahalin lang yung pamilya pag nakikinabang sa pamilya. Mamahalin lang yung asawa pag napapasaya siya ng asawa niya. Pag nag-postpartum na yung asawa at hindi mo na maintindihan, nagdidilim na paningin mo, aalis! Kasi daw, everybody deserves to be happy. Maglaro ka ng Mobile Legends. Sasaya ka rin. Basta hindi magaling yung kalaro mo. Pag magaling yung kalaro mo, lagi ko sinasabi, gamer ako, nagtatampo ako sa mga taong dinidemonize yung gaming. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Marami sa mga gamer hindi athletic. Kami yung mga maliliit nung elementary. Kami lagi nabubuli. Kaya natuto kaming maglaro mag-isa. Kasi pag grupo, sumasali kami, lagi kaming sinisiko. Kaya mas matalino kami. Kasi mahilig kami magbasa, kaya naming mag-isa, hindi kami mabarkada. Tapos sa church, yung mga magaling mag-basketball, merong MVP na trophy. May Athlete of the Year sa Sports Fest. Kaming mga gamer, ang tawag sa amin, mga adik. Nung mga bata pa nga kami, binubuli na kami hanggang sa church, binubuli pa rin kami. Ang dami na naming naiambag ko. Tapos sasabihin nyo, di kami sa Diyos kasi naglalaro lang kami. Kailan namin kayo pinakailaman pag nagbabasketball kayo? Anong naiambag niyan sa buhay? Pagdating sa langit, anong naiambag? In the grand scheme of things, bakit importanteng i-shoot mo yung isang bilog na bagay sa isang mas malaking bilog na bagay? Bakit kayong 10 nag-aagawan sa isang bola, pwede naman tig isang bola kayo? Diba? Pero kung may tendency kayo maging addict, iwas-iwasan nyo yan. Okay? Sinasabi ko lang, kung gamer kayo, lalo Mobile Legend, kung Christian kayo, lalo kung tank user kayo, huwag kayong farm ng farm, nakakatisod kayo. Okay? Hindi ko na matandaan kailan ako huling naglaro kasi sobrang busy ko eh. So sobrang busy ko. Okay. Pero that's just my, ganun ako, naglalaro pag rest day ko, mag-isa lang ako sa bahay, naglalaro, nag-edit, nagbabasa. Okay? Workout, paminsan-minsan, pag ano, so mga once a year. Okay. Pero regular, once a year. At least regular. Okay. Year. Okay. So Genesis, nanghingi si Lord ng sacrifice, tapos puntahan natin sa ano. Ano yun? Gave up. At ito. Alam niyo kung gaano ka-importante kay Lord? Kaya hindi, nung pre-present yung divorce, ang dami nang babash sa akin nun eh. Nung sinabi kong, ang hirap niyan if we made it easy for couples to separate. Sobrang dali na nga mag-asawa, padadaliin nyo pa yung maghiwalay. Sabog tayo yan. Kawawa yung mga anak at mga apo natin. Mawawalan na sila ng solid grounding. Sipin nyo yun. Hindi mo na nga in-screen ng maayos kung sino papasok eh. Tapos kahit sino pwedeng lumabas basta hindi lang masaya. Hindi naiintindihan ng tao yung nature ng marriage. Malakay chapter 2. Ito, inaano ko sa mga church eh. Lagi tayong nasa Malakay chapter 3. Okay yan, pero pumunta naman kayo sa 2 paminsan-minsan. Ituro nyo yung chapter 2. Chapter 2, tungkol sa marriage to. Chapter 2, ayan ha. And now, you priest, this warning is for you. Mga priest ang kausap. Yung mga priest noon, may asawa yan. Ang unang priest si Aaron, ang mga sumunod sa kanya, puro anak niya eh. May asawa sila. Yung tatay ni John the Baptist, priest yun eh. Tatay nga niya eh, may asawa, si Elizabeth. Okay, may asawa yung mga priest. Ewan ko ba dito sa RC, ba't pinagbawal na mag-asawa yung mga pare? Nagiging beklaban tuloy. Hindi, seryoso. Maghapon ka na nga nakabestida, puro lalaki kasama mo, bawal ka pa mag-asawa. Pinapahirapan nila yung mga tao nila. Ako pinagtatanggol ko sila, may mga kaibigan ako eh. Sinasabi ko, the church is giving you unnecessary burden. Was it not God Himself? God, no less than God the Father Himself. Genesis chapter 2 verse 18, He said, it is not good for man to be alone. How dare you? Ba't sasabihin ng mga leader ninyong, pag maglilingkod ka sa Diyos, hindi pwede mag-asawa?
Diyos na mismo nagsabi, it is not good for man to be alone. I shall make him a suitable helper. You guys deserve your suitable helpers. Kung merong nakaka-deserve ng asawa, kayo yon. Mga disiplinado kayo, nag-aral kayo, 12 years kayo sa seminary, sa inyo nagpapakounsel, sa inyo nagpapakasal, tas kayo hindi pwede mag-asawa. Pinapayagan nyo sa munting lupa ko eh, di ba? Pwede kayo ikasal doon? Di ba pwede ikasal doon? Yung mga sa munting lupa pwede ikasal. Yung mga nasa flood control pwede ikasal. Tapos kayo mga lingkod ng Diyos, hindi pwede ikasal. Nasa nakatarungan. Isipin niyo, pagdating nun sa langit, sasabihin nila kung mapunta sa langit, naniniwala ako, may Catholic sa langit. Huwag kayo masyadong palaaway. Kanya-kanyang relationship sa Lord yan. Meron ako friend na Catholic, mas mabait pa sa born again eh. Maraming Catholic, mas mabait pa sa Christian, lalo sa mga Calvinist. Okay, tapos... Pero may mga pupunta din dyan sa langit. Okay, mga magugulat kayo. Okay. Isipin mo nga, dito na inaaway niyo yung pastor pagdating doon sa langit, yung katabi mo, 8 asawa. Kumusta? Si David katabi mo. Maya-maya, dumarating pa si Solomon. Hindi ko sinasabi mag-asawa kayo ng marami, no? Sabi ko, kumalma kayo, huwag kayong husga ng husga. Merong mga makikita mo sa langit na hindi mo inaasahan nandun. Meron ka mga hanapin doon, akala mo nandun, wala! Masaya siguro sa langit, no? Pagdating mo doon, si David, andun si Bathsheba, si Uriah, nandun. Niisip ko yun eh. Ano kaya ginawa ni Lord? Ano kaya? Paano kaya? Nandun na kaya sila? O sa resurrection pa? Di ko alam eh. Kasi ako si David pagdating ko doon, tapos nandun si Uriah. Ay, sorry. Sorry na bro. Sensya na. Sinasabi ko yun eh, mas deserve nyo mag-asawa eh. Pinapayagan nyo yung mga lasinggero dumami oh. Kayo mga disiplinado, hindi kayo dumadami. In the next 50 years, mas maraming nai-impart na genes. Yung mga lalaking butangero, yung mga lalaking mababait, hindi dumami. Dapat payagan kayo mag-asawa. Yung mga pare, dapat payagan mag-asawa. Pinapayagan nga kayo mag-boyfriend eh. Okay. Naka-live ba yan? Baka mabaril ako ah. Naka-live ba to? Huwag niyo i-upload, baka mabaril ako. Malakay chapter 2 verse 11 to 16. Mga pari kausap niya dito. May asawa yung mga pare. Ito sabi niya. Okay? Judah has been unfaithful. A detestable thing has been committed in Israel and in Jerusalem. Judah has desecrated the sanctuary the Lord loves by marrying women who worship a foreign god. Next. Verse 13. Another thing you do, you flood the Lord's altar with your tears. Basahin nyo. 1, 2, 3, go. You weep and wail because we no longer use with favor your offerings or accept them with pleasure. Diretso. You ask why? It is because the Lord is a witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Next, hanggang 16. As not the one God made you, you belong to Him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. Stop. What does the one God seek? Godly. Tagalog ng offspring. Anak. Mga pare yung kausap. Ano ba sabi sa New Testament? You are a chosen generation, a royal priesthood. Tayo mga priest tayo. Yeah. Mag-anak kayo. Yes. Naintindihan nyo? Yes. Mahirap mag-anak, hindi kaya suportahan. Bakit? Tamad ka ba? Tamad ka? Anong balak mo mag-anak tapos tumambay? So be on your guard and do not be And faithful. to the wife of your youth. Diretso po.
The man who hates and divorces his wife, says to the Lord, the God of Israel, says the Lord, the God of Israel, thus violates to the one he should protect. says the Lord. So, Be on your guard, and faithful. you see, sa Tagalog, ang sabi ni Lord, kahit nadiligin ninyo ng luha, kahit bahain ninyo ng luha, you flood my altar with your tears. Kahit na bahain ninyo ng luha ang aking altar, hindi na ako malulugod sa inyong mga handog, hindi na ako makikinig sa inyong mga panalangin. Tinatanong nyo kung bakit saksi si Yahweh ang inyong Diyos, pinagtaksilan ninyo ang asawa ng inyong kabataan. Kasi sila, pag may asawa sila, nagkakaedad na, i-divorce yung asawa nila para mag-aasawa sila na mas bata. Kasi ayaw nila magsuporta ng dalawa. Mga tamad. Huwag nyo nang pangarapin yun, magsuporta ng dalawa. Yung isang hirap na hirap kayo eh. Okay? Iniiwan nila. Sobrang, kaya nga pumayag si Lord nung panahon nila David, hindi niya in-endorse yung walang commandment na ganun. Pumayag lang siya. Bakit? Kasi sobrang bait ng Diyos. Kasi kung hindi pwedeng, nung panahon nila David, na laging may gera, hindi pwedeng isa-asawa ng isang ng lalaki. Kailangan payagan na magdagdag. Bakit? Kailangan may kinsman redeemer. Bakit? Halimbawa, 10,000 kayo, puro fighting men. Sabi, di ba, si David bumagsak panahon ng gera? Tama? Kasi every year yan, meron laging season that kings would go to war. Regular yun. Bakit? Ayaw ko ng gera. Igerahin ka naman nila. Gigera ka rin. Kahit na ayaw mo ng gera, may panahon na gumigera yung mga hari, mapipilitan kang gumera, kailangan handa ka kasi pag hindi ikaw yung tumapat doon sa gitna, pupuntahan ka rin nila eh. So gigera din kayo. Naintindihan nyo? Kaya nga dumami asawa ni Solomon eh, takot silang girahin sila ni Solomon kasi naging superpower si Solomon, bigay sila ng bigay ng prinsesa para bati sila agad. Hindi ka pwede awayin. Ano mo si Solomon eh, anong tawag doon? Manugang. Ganon sila, ino-offer nila for diplomatic ties, kaya dumami yun. Hindi lahat yun, for diplomatic ties yun, kasi superpower yung panahon ni Solomon. Huwag nyo nang pangarapin yun, hindi yung blessing, 1,000 asawa. Pag 1,000 asawa mo, ilan biyanan mo? Kaya naintindihan ko si Solomon, nung tumanda na siya, sabi niya, walang kahulugan ang lahat ng bagay. Natural, nag-asawa ka 1,000, mawalan talaga ng kahulugan. Isipin mo yun, awayin ka lang nung, kahit kalahati lang nung, awayin ka sabay-sabay, yung babaliw ka eh. Kaya nga napapayag na siya magtayo ng mga altar sa ibang Diyos. Isipin mo, kung ano araw-araw, di mo, matutorta ka talaga. Oh. Sabi ni Lord, hindi na ako makikinig sa inyong mga panalangin. Hindi na ako malulugod sa inyong mga... Kasi pinagtaksilan ninyo, ibig sabihin, inabandon nyo. Pinagtaksilan ninyo asawa na. Yung in-explain ko kanina, kaya nung panahon dati, payag si Lord dyan. Bakit? Halimbawa, 10,000 fighting men kayo, laban kayo sa gera, pagbalik 5,000 na lang. Lahat yun may asawa. Sino mag-aalaga doon sa pamilya ng mga naiwan? Sino? Sobrang bait ng Diyos eh. Meron siyang original plan. Yun ang pinakamabuti para sa lahat. Pero alam niya sa reality ng buhay, merong mga mangyayari, sinasaluhan niya. Sinasaluhan niya lahat para walang maiiwang ulila. Di ba sabi niya sa Deuteronomy, if you are careful to obey everything that I have commanded you, you will prosper in the land I am giving you. Walang maghihirap, lahat uunlad pag sumunod kayo sa akin. Oh, basa ka pa, dire-diretso. Mga after 3 pages, sabi niya naman, huwag niyong kalimutan yung mga mahihirap ha. Do not forget the poor because there will always be poor people in the land. Oh, akala ko ba pag sumunod kami lahat, walang maghihirap. Tapos sabi naman ni Lord, huwag kalimutan yung mga mahihirap. Ito yung ideals niya, ito yung plan niya. Alam niya, ito yung reality. Kaya binibilinan niya na, meron pa rin mahirap, huwag niyo kalimutan. Ha? Naintindihan niyo? Sobrang bright ng Diyos. Kung naintindihan, sobrang thoughtful ng Diyos. Meron siyang gusto mangyari, alam niya, hindi lahat kaya, hindi lagawan niya ng paraan. Okay, dito. Galit na galit siya dito. Hanggang sa New Testament, nung tinanong si Jesus tungkol sa divorce, ang sabi niya, any man who divorces his wife to marry another, ibig sabihin yun ang intention mo. Iwan mo yung tumatanda mo ng asawa, iwan mo na siya kasi gusto mo ng bago. Sabi ng Bible, adultery yun. Yung adultery, punishable by death yun. Adultery yun. Sabi ni Jesus. Ngayon, tinanggap pati ng Christian community. May mga Christian celebrity nga eh. Iniwan yung umiidad niyang asawa, pinalitan ng mas bata. Galit na galit ang Diyos sa ganun. Naintindihan niyo?
Galit na galit ang Diyos. Ayaw na ayaw niya ng ganun. Iiwan mo yung babae. Ako yung misis ko, lagi ko sinasabi, pwede ang away, hindi pwede maghiwalay. Pag ako iniwan mo, sasama ako sa'yo. Hindi tayo maghiwalay. Hindi pwedeng active ka sa church, maayos ka sa Lord, tapos pinapabayaan mo yung misis mo, hindi yung pwede. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, ikaw, symbol ka ni Jesus, yung misis mo, symbol ng church. Kailan nagpabaya si Jesus sa church? Malinaw po yan, hindi nyo pwede sabihin, Old Testament yan eh. Hindi ko nagbabago ang Diyos. Okay? Ang nangyari lang naman, naging benefit tayo nung New Covenant na bayad ni Jesus. Yun lang naman eh. Kasi kung wala, mag-aalay ka ng tupa. O kaya ikaw ang i-aalay. Naintindihan niyo po? Oh. Yun lang. Pero yung mali noon, mali pa rin ngayon. Mali makiapid noon, mali makiapid ngayon. Mali pumatay na inosente noon, mali pumatay na inosente ngayon. I-correct ko lang murder yon, hindi yung killing. Hindi thou shall not kill, thou shall not murder. Kasi pag nag-murder ka, ang parusa, papatayin ka rin eh. Ang parusa sa pumatayin ng inosente, patayin. Kaya hindi pwedeng, pag pinatay, bigyan lang natin ng, ikulong lang saglit, bigyan ng community service, pag seminar rin. Hindi. Nung wala pang 10 Commandments, ang unang utos ng Diyos pagkatapos ng baha, Genesis 9:6. Lagay nyo, Genesis 9:6. Bakit? Kasi nakabase ito sa halagang nilalagay ng Diyos sa tao. Ang tao ginawa ng Diyos sa image niya. Whoever sheds, basa. For? You see, ang basihan hindi galit, ang basihan hindi pagganti, hindi revenge. Ang basihan, yung halaga ng image ng Diyos sa tao na violate ng mamamatay tao. Naintindihan nyo? Wala pang 10 Commandments yan. Isa lang ang utos na nilapag ni Lord kay Noah, yan lang. Ang utos lang ng Lord kay Noah, yan. O mula ngayon, mag-uumpisa na kayo, 8 lang kayo Hindi ko napapatayin yung mga tao gamit yung baha, okay? Pero, pag may pumatay ng inosente, patayin nyo. Yung pumatay na inosente, tawag ng murder. Ito ang tawag dito, justice. Nagigets niya? Kaya pag may pumatay, hindi mo siya gagantihan, magiging murder yun. Pero dapat may death penalty. Ang problema, sa isang bansa, hindi tayo pwede mag-death penalty kasi nasusuhulan ng justice system, maraming mamamatay na inosente. Tama. Ibig sabihin, ang isang bansang walang death penalty, walang tiwala sa sarili ng justice system. So, ibig sabihin, imbis na i-embrace niya yung tunay na justice na ginawa ni Lord, in-embrace niya lang yung corruption. Yun yung natural sa kanila. Walang death penalty kasi may corruption nakikinabang kami sa corruption Naintindihan niyo ba? Kasi mahalaga ang tao, kaya hindi pwedeng papatayin lang for fun. Gets nyo? Kasi nga mahalaga nga ang tao Okay. Kasi, if the penalty for a crime is a fee, the crime is legal for a price. Isipin niyo yun. Kung ang bayad sa pagpatay, 10 years na pagkakulong, ibig sabihin, pwedeng pumatay, ang bayad lang 10 years na pagkakulong. Kaya hindi pwedeng pumatay, kasi ang bayad, buhay mo rin. Kaya hindi pwedeng gawin. Walang bayad, ikaw ang kapalit. Naintindihan niyo? Okay. Kaya yung mayayaman walang galang sa batas Bakit? No parking. Magkano? 2,000. Kahit mag-park ako dyan araw-araw, 2,000 lang pala Because the crime becomes legal for a fee. Naintindihan ninyo? May mga bagay na hindi kaya ng multa. Yung buhay ng tao, hindi yung kaya ng multa. John 14, Matt, ito. Last 3 verses, I'm gonna leave you, then we're done. Malinaw sa inyo, Bakit may marriage? Ano ang papel ninyo? Okay? And sino ang nire-represent natin? Okay? We are men at the altar. We burn offerings at the altar. Who is the offering? The offering has been made for us. That is Jesus. As our love for Him, what do we do now? We love sacrificially as Jesus loves us. Isipin ninyo, sabi ni Jesus, Matthew 10:37, He who loves his mother or father or children or brother, sister more than he loves me is not worthy of me. Ibig sabihin, kailangan ako pinakamahal mo sa lahat. Tanong mo, Lord, paano kita mamahalin? Hindi kita nakikita.
Sabi ni Lord sa John chapter 14 verse 23 all the way to 25, ang sabi niya, "He who has my words and keeps them and obeys them is the one who loves me. He who does not keep my words does not love me." Ibig sabihin, kung mahal mo si Lord, sinusunod mo yung utos niya. Amen? Huwag kayong maniniwala pag may nagsabi, hindi mo kailangan ng righteousness at ng good works at ng Christian discipline sa Christian life. Hindi yun totoo. Ang tamang sabihin, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa mabuting gawa mo. Yun ang tamang sabihin. Hindi ka naligtas na mabuting gawa, pero para sabihin na sa buhay Kristiyano, hindi kailangan ng mabuting gawa. Eh di parehas lang kayo nung hindi Christian. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 5, "Let your light shine before all men so that when they see your good works, they will glorify your Father in heaven." Kung tatay ka, Kristiyano ka, tapos hindi ka gumagawa ng mabuti sa anak mo, matitisod sa'yo yung sarili mong anak. Naintindihan nyo? Tapos sasabihin mo lang, hindi na pala, save pa rin naman ako eh. Napakaswapang mo naman. Ikaw na lang ang importante, basta ligtas ka, okay ka na? Kaya nga sabi ni Paul, kailan kayo gagraduate sa gatas, puro na lang salvation. Hanggang ngayon, tinatanong niyo pa rin, kung ligtas pa rin kayo, hindi pa pwedeng mission na? Yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, may verse 10 yun. Dapat, pag baby Christian ka, nakakapit ka nun. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For by grace we are saved, not through works, so that no man can boast." Amen, hallelujah. Para hindi ka nag-aalala na baka hindi pa sapat yung ginawa mo. Kasi bayad na ni Jesus yan. Pero pag nagmamature ka na kay Lord, pumunta ka na sa verse 10, "For we are God's handiworks being prepared to do good works." Gumawa kayo. Magtrabaho tayo. Galingan ninyo. Pinagkatiwala. Sandali lang ha. Pinipicture na ako eh. Ay. Sorry, may ADHD ako. Pinagkatiwalaan kayo ng Diyos ng pamilya. Yung asawa ninyo nirereklamo nyo, hindi lang kayo na in love dyan. May ibang nanligaw dyan. May ibang nanalangin para dyan. Sa'yo binigay. Tapos hindi mo sila sa, "How dare you!" Hayaan mo na kung maarte sila kaysa naman ikaw yung maarte. Hayaan mo na yung babae maarte. Kaya nga sila maganda, maarte sila eh. Isipin mo kay ikaw yung maarte, honey, okay na ba ito suot ko? Ephesians chapter 5 verse 25, "Husbands, love your wives in the same manner Christ loves the church. He offered His life for her." Ito na huli ha. Paano nagmahal si Jesus ng church? Paano? He offered His life. Sabi pa dyan, washing of the word. Okay, ano ginawa ni Jesus sa Last Supper? Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Ilan yung hinugasan niya? Ilan? Hindi, ilang tao hinugasan niya? Ilang tao hinugasan niya, Pastor? 12. Sinabi pa niya eh, "You shall rule over the 12 tribes of Israel." So, nung sinasabi niya yon at hinugasan niya yung paa, nandun pa si Judas. Isipin niyo gaano magmahal si Lord. Alam niyo kung bakit si Peter sa John chapter 13 verse 8, sabi niya, "Lord, hindi! Ayoko!" Akala kasi natin nag-iinarte lang si Peter eh. "Ayoko! Hindi mo! Never! Hindi mo ugasan yung paa ko!" Di ba? Sabi niya. Malamang sila lahat ganun din. Sinabi nila, yung sinabi ni Peter hindi kayang sabihin ng iba, pero gusto nilang sabihin. Si Peter lang ang matapang na magsabi. "Lord, hindi pwede!" Tapos sabi ni Jesus, pag hindi mo pinaugasan, hindi tayo magkaano-ano. "You have no part in me." Sabi ni Peter, "O sige, kahit na po, di ba?" Sabi niya, "Oh." Alam niya kung bakit ayaw ni Peter? Alam niya, kasi sa mga Middle Eastern sila Jesus eh. Kaya tatawa ko doon sa iba, sasabi, "Kaya ka lang naman Christian kasi Pilipino ka eh." Pag Middle Eastern ka, Muslim ka. Pag Christian ka, pag Amerikano ka, Pilipino ka. Huh? Ang tawag dyan, geological fallacy.
Okay lang kayo? Middle Eastern si Jesus. Si Buddha nga, Indian yun eh. Sa Japan may Buddhism. Ano pinagsasabi nyo? In the pursuit of truth, kung maghahanap ka talaga eh kung saan ka yung ebidensya dalhin eh. Hindi tayo Christian kasi Pilipino tayo, Christian tayo kasi Christian totoo. Si Jesus yung totoo, kaya tayo Christian. Kahit maging Amerikano tayo, Christian pa rin tayo. Yung Iran nga, ang daming Muslim dun eh. Pinupugutan nga yung ng mga ulo yung mga Christian, Christian pa rin eh. Ang mga Middle Eastern, nakita na yan, yung, di ba pag nagpa-podcast, di ba? Yan, sila, mga, walang upuan eh. Pero itong upuan ni, anong pangalan mo kuya, itong poging pastor na to, ano pangalan mo? Raymart. Yan, ganyan, yung ganyan D4, yan o. Halimbawa, Hudyo ka, magkaibigan kayo, Hudyo siya. Huwag kang D4 ng ganyan, kabastusan sa kanila yon. Ibig sabihin, tinan mo siya, kita mo yung swelas, di ba? Bawal yun sa kanila. Huwag mong ipapakita sa Hudyo yung swelas ng sapatos mo. Lalo huwag mo itatapat. Ay. Natatandaan ninyo, sa isang press conference ni George Bush, may isang Arabong bumato sa kanya ng sapatos. Natatandaan yun, binato siya ng sapatos. Sa dami ng pwedeng ibato, bakit sapatos? Nung bumagsak yung statwa ni Saddam Hussein, lahat ng galit kay Saddam Hussein ng mga Iraqis, alam mo ginawa nila? Pinagpapalo nila ng sapatos yung estatwa. Tsaka ng tsinelas. Pag nasa Middle East ka, nasa public market ka, di ba may mga tinda sa Hague, wag na wag mong ipantuturo yung paa mo. Away yun. Okay? Sa Egypt, sabi ni Dr. Kenneth Bailey, expert sa cultural studies, sa Egypt nangyari daw, may isang Western, nakalimutan ko kung British or German, basta may isang Western professor na nang bato sa student ng sapatos. 3 araw walang pasok, pinag-uusapan ng council ng school kung ano ang gagawin nila dun sa teacher. Kasi sa kanila, napakalaking kabastusan nun. Kasi ang ibig sabihin nun, you are beneath us. You are so low, you deserve the sole of my foot. Kaya ang prophecy sa magbibetray kay Jesus, Psalm 41 verse 9. Psalm 41 verse 9. Basa. May King James po kayo. Okay. 1, 2, 3, go. Sabi ni David, yung close friend ko, tinaas yung sakong niya sa akin. Yun yung prophecy sa magbe-betray. Kaya si Peter, hindi ko ipapakita sa iyo yung talampakan ko. Disciple mo ko eh. Hindi mo papakita sa iyo. Tapos sabi ni Jesus, ngayon di nyo naintindihan, pero maintindihan nyo rin. By this the world shall know you, that you are my disciples, that you love one another in the same manner that I love you. I am your master, yet I do this for you. Now do this for one another. At pumunta kay Paul, ang sabi ni Paul, love your wife like Jesus did the church. Amen. Amen. Kaya tayong mga lalaki, meron tayong term ng nakakalalaki ka. Pero wala tayong nakakababae ka. Because we are meant to wash the feet of the wife. Jesus washed the feet of the church. That is not to degrade you, but for you to follow Jesus' example. Because you are the man at the altar. Yes, hallelujah.
So anong pakinabang natin doon? Puro hirap na lang ba? Puro sakripisyo na lang ba? This is when you will appreciate the brilliance of God's Word. This is when you know God made humans and He knows fully well how human dynamics operate. Alam ng Diyos kung paano gumagana ang tao dahil ang Diyos ang gumawa. Walang ibang literature na magsasabi sa nito, kahit psychology nga, nalilito dito eh. Pag pumunta ka sa counseling na hindi Christian, puro lang labasan ng sama ng loob ang nangyayari. Tapos ano, ang marriage daw 50-50. Sinabi ba ni Jesus sa church yun, 50-50? Ibigay ko buhay ko sa inyo, pero 50-50 ha? Hindi 50-50. Tayo yung representative ni Jesus. Kailan humingi si Jesus ng 50-50? Si Jesus nagbigay. Minahal tayo ni Jesus, makasalanan pa tayo. Ibig sabihin, kung galit ka sa misis mo, meron siyang, hindi kanya nire-respeto, mahalin mo pa rin. Ikaw ang mauna. Tanong niyo bakit? Kasi si Lord ang nag-design sa tao. Dapat lalaki lagi ang nauuna. Lalaki ang unang umayos, lalaki unang mangarap, lalaki magbigay ng direksyon, lalaki ang nauuna. Kasi yung babae, ginawa ng Diyos yun na multiplier. Hindi lalaki ang multiplier, ang babae ang multiplier. Pag blines ng Diyos ang church, yung church ang nagmamanage, nagmumultiply, kung umaabot ko saan-saan, pero ang Diyos ang nauunang mag-bless sa church, si Jesus. Tayo, pag ikaw, minahal mo yung asawa mo, kahit anong ibigay mo sa asawa mo, pararamihin niya. Kahit bigyan mo siya sperm cell, magiging bata. Hindi yung joke. Babae lang kayang gumawa nun. Yung mga lalaki kahit magdamit ng bis ng babae, mag-makeup ka, pag binigyan ng sperm cell, utot lang lalabas sa'yo. Kahit anong gawin mo, kahit ka magpa-opera, hindi mo kayang paramihin. Babae lang ang merong gift na kayang dumami. Amen. Hindi mo kayang pagawin yun, Diyos naglagay nun eh. Nagre-rebelde sila sa Diyos eh, gumagawa ng sariling sistema eh. Kahit bigyan mo ng problema babae, sasabihin sa'yo, natatandaan mo, 10 years ago, natatandaan mo. Hindi naman tayo ganun eh. Tama? Bigyan mo ng pagmamahal ang babae. Bigyan mo siya ng pagmamahal. Pag may sakit, asikasuhin mo, alagaan mo, intindihin mo. Pag nagkwento, pakinggan mo. Tanungin mo lagi, may kailangan ka ba? Hindi yung bibigyan mo lang pag nagdadabog na. Tanungin mo, may kailangan ka ba? Kahit kulang basta ikaw na una, may kailangan ka ba? May money ka ba? Wala na, honey. Magkano kailangan mo? Anong lakad mo? Magkano kailangan mo? 5,000 sana, 3,000 na, okay na? Mas masaya na yun. Bakit? Nauna ka nagtanong eh. Kasi siya pa nauna nagtanong, wala ka pa rin pera? Hingi na lang ng Ano gusto mo sa kapitbahay humingi? Ikaw yung asawa? Ano na yan, Alam niyo kung ba't hindi masaya ang lalaki? Pag may asawa? Alam niyo kung anong hindi talagang yung nasasabi ng lalaki, ayoko na dito, alis na ako. Alam niyo kung ano? Dahilan? Pag hindi siya nire-respeto. Tama? Sinisigawan ka sa ibang tao. Diba? Dinadown ka, nagkakwento ka ng pangarap mo, dinadown ka. Tama? Pag hindi ka nire-respeto, hindi ka masaya. Punta ka sa Lord, Lord, aalis na ako. Ayoko na! Hindi ako masaya. Sabihin ni Lord, mahal mo ako? Mahal mo ako kaysa sa asawa mo? Oo. Alam mo kung paano ako mahalin? Opo. Di ba sundin ako? Opo. Anong sabi ko tungkol sa asawa? Mahalin po. Mahal mo ba ako? Oo. Mahalin mo asawa mo. Hindi nga ako masaya eh. Wala akong pake. Mahalin mo asawa mo. Si Lord, walang pakialam sa feelings ko. Basta sundin mo. Mahalin mo yung asawa mo. Mahalin mo araw-araw. Mahalin mo ng mahalin. Mahalin mo ng mahalin. Pag naramdaman niya yung pagmamahal mo, kusa, irerespeto ka niya. Amen. Pag nirespeto ka niya, nakakasaya yun. Yeah. Nakaraan lang sabi ng misis ko sa akin, matutulog na kami. Nahanap niya yung love language ko Kinukot-kot yung bumbunan.
Ang gulang nga nun. Kaya ngayon, tuwing mag-aaway kami, inuunahan niya na ako eh. Problema kasi. Kasi dapat hindi mo na siya. Daya. Nahanap niya yung kryptonite ko, Pastor. Pag kinutkot ako ng bumbunan, para akong kuting eh. Sabi ng misis ko, Han, I'm so proud of you. Saan galing yun? Wala. Minahal ko lang ng minahal. Minamahal ko ng minamahal. Minamahal ko ng minamahal. Pag nakakabwisit siya, mas doon niya kailangan ng pagmamahal eh. Mahalin mo, mahalin mo na mahalin. Irerespeto ka niya. Pag nirespeto ka niya ng nirespeto, minahal mo na minahal, irerespeto ka niya. Di ba multiplier siya? Babalik yun ng babalik. Sasaya ka ngayon. Ang galing ng Bible, di ba? Ang inutos niya sa'yo, yung susi para sumaya ka. Hindi lang niya in-explain. Kasi nga, hari siya eh. Hindi niya utang sa'yo ipaliwanag kung bakit na inutos. Pero kung gusto niyong sumaya, sundin niyo si Lord kasi yun ang susi. Isipin niyo gano'ng kabait ang Diyos. Inutusan ka para sa'yo. May Diyos ba na ganyan? Inutusan ka para sa'yo. Ano ba? Bumili ka soft drinks. Lagi nilang nag-uutos si Pastor. Pastor, soft drinks, inumin mo. Ganun si Lord eh. Inutusan ka para sa'yo. Sobrang bait. Ay, kung naiintindihan nyo lang. Kaya ibukas nyo mga Bible ninyo, i-lead ninyo yung mga asawa ninyo, mahalin ninyo yung mga anak ninyo. Okay? Love sacrificially. A love without sacrifice is cheap love. It's fried chicken love. We don't love for ourselves. We love for the Lord's sake and for our loved ones. May sinulat akong write-up. Listen, men, if you, and we'll end with this. This is an article I posted a few days ago. Sabi ko, if you are a man and you always complain that life is not fair, you do not understand. Life is not fair for us men. Bakit yung mga babae pwedeng ganito? Tayo mga lalaki hindi. Bakit ganito? Unfair sa aming mga lalaki. If you are a man and you find yourself always complaining that manhood is not fair, you do not understand what it means to be a man. We are warriors. We are tanks. We stand in front of the battle line. We run towards burning buildings. Tayo mga lalaki tumatakbo sa nasusunog na bahay para iligtas yung babying hindi natin na anak. Because we represent the love of Christ. We're not here because it's fair. We're here because we are honor-bound. We love sacrificially. We are bound to our honor. We are bound to our allegiance to the Lamb. We are bound to our duty. This is what it means to be a man. So man up, be strong in the Lord. You represent the Lord. Be strong in the Lord. We are men at the altar and we sacrifice at the altar. Hallelujah! Hallelujah! Glory to the Lamb of God! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah to the Lion of Judah! Glory to the Lamb of God! Let's all rise and let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Ginawa mo kaming mga lalaki. Pinakamalaking karangalan ng isang tao na maging representative mo, Panginoon, sa aming mga relasyon, sa aming mga pamilya, sa aming mga asawa, sa aming angkan, sa aming lugar, sa aming barangay, sa aming iglesia. We are honored, Lord God, by the duty that you have given us to represent your love and your sacrifice. Hindi po namin kaya kung wala ka. Ang dalangin po namin, ikaw po ang aming maging kalakasan. Sa lahat po ng aming pagkukulang, ikaw po ang magpuno. Sa lahat po ng aming mga takot, Panginoon, ilagay mo po ang liwanag ng iyong salita sa aming harapan upang matanaw namin, Panginoon, ang hinaharap ng may liwanag. Panginoon, palakasin mo po ang iyong mga anak. Patibayan mo po ang aming mga loob. Ilabas mo po ang tapang, Panginoon, na itinanim mo sa amin nung kami ginawa mo sa tiyan ng aming mga nanay. Lord, thank you for making us understand and reminding us that we are here not for our own happiness. We are here not for our own proclivities. We are here by divine causality, and our calling as men is to represent the love of our Lord Jesus Christ, the sacrificial, unselfish, always giving love. Lord, i-represent ang pinakamatapang sa lahat ng aming Panginoong Jesus. I-represent ang pinakamapagmahal sa lahat ng aming Panginoong
Panginoong Isus. I-represent ang pinakamapagbigay sa lahat ng aming Panginoong Isus. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay sa lahat, Panginoon, sa aming buhay. Marami pong salamat. Lahat